Pwede pa bang magbayad ng mga hulog sa SSS na nakaligtaan na? Marami sa atin ang minsang nahinto sa trabaho o nag-stop maghulog sa SSS, lalo na yung mga self-employed o voluntary members. Pero ang tanong, maaari ba itong habulin? Let's talk about the rules on retroactive payments, kung kailan ito pinapayagan at kung kailan hindi na talaga pwedeng bayaran ang mga missed contributions. Batas, ipapaliwanag ko ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Ako po si Attorney Claribel Lucila. Ayon sa Social Security Act of 2018 at sa SSS Guidelines, hindi pwedeng bayaran ang mga hulog na hindi na isumite on time. Kapag lumipas na ang buwan na dapat sanay nahulog mo, hindi mo na pwedeng balikan iyon except in specific cases allowed by the SSS. In short, you can only pay current and future months. You cannot pay for months that already lapsed. Kung ang isang tao ay empleyado ayon sa SSS law, ang mga hulog o kontribusyon ng mga empleyado at employer ay dapat bayaran sa SSS sa loob ng unang 10 araw ng susunod na buwan pagkatapos ng buwan kung kailan ito dapat bayaran. Halimbawa, ang hulog para sa buwan ng September ay kailangang marimit hanggang October 10. Kung hindi nakapagbayad sa takdang oras ang employer, siya ay maaaring ituring na delinquent employer at kailangang magbayad hindi lang ng kontribusyon, kundi pati ng penalty na 2% bawat buwan until fully paid. Kung hindi nakapagbayad sa takdang oras ang employer, siya ay ituturing na delinquent employer at kailangang magbayad hindi lang ng kontribusyon, kundi pati ng penalty na 2% bawat buwan until fully paid. Para naman sa mga self-employed, gaya ng mga freelancers, abogado, online sellers o may-ari ng sariling negosyo, and for voluntary members, sila ay obligadong maghulog ng kanilang SSS contribution buwan-buwan o kaya ay quarterly. Pero hindi na pwedeng basta pumunta at magbayad ng walang PRN. At ano nga ba ang PRN? Ang PRN stands for Payment Reference Number. Ito ay isang unique number na binibigay ng SSS para sa bawat bayad mo. Ito ang nagsisiguro na ang iyong hulog ay tama agad ang posting sa iyong SSS account. Maaari mong kunin o i-generate ang PRN sa pamamagitan ng iyong My SSS account online. Kaya't bago magbayad sa partner payment centers o bangko, siguraduhin munang mayroon kang PRN. Ang deadline ng bayad ay ang huling araw ng buwan kasunod ng buwan na babayaran mo. Halimbawa, kung magbabayad ka para sa hulog ng buwan ng September, ang deadline ay October 31. Ngunit kung ang deadline ay tumapat sa Sabado, Linggo o holiday, maaari kang magbayad sa susunod na working day nang hindi ituturing na late. Ang layunin ng SSS dito ay mas madali ang posting ng payments, mas madaling mamonitor ang hulog ng bawat miyembro, at mabigyan ng flexibility ang self-employed at voluntary members. Pero sa mga OFWs o mga overseas Filipino workers natin na mga kababayan, pwede silang magbayad ng monthly, quarterly, semi-annually, or annually. Ang deadline para sa current year contributions hanggang December 31 of the same year. Para naman sa advance payments, pwedeng magbayad in advance for future months or years. Halimbawa, kung nasa abroad ka at gusto mong hulugan ang buong 2025, pwede mo itong bayaran kahit January 2025 pa lang. Tandaan na kailangan mo pa rin ng PRN na makukuha mo sa iyong My SSS kahit ikaw ay nasa abroad. Ayon sa SSS policy, payments shall be accepted only for the current applicable month and not for any previous months.
meaning you can only pay current and future months. Hindi mo pwedeng bayaran ang mga buwan na nakalipas na. Ang prinsipyo rito ay ang no retroactive payment of missed contributions. Dahil ang SSS system mismo ay nakabase sa timely and continuous contributions para ma-qualify ang isang tao sa benefits tulad ng sickness, maternity, o retirement. May mga ilang pagkakataon na pwedeng magbayad retroactively, pero ito ay may conditions. Una, kapag newly registered self-employed, voluntary, or OFW member ka, pwedeng bayaran hanggang current month of registration lamang. Halimbawa, kung nagparehistro ka ngayong October, hanggang October lang ang pwede mong bayaran. Meron ding reactivation of coverage. Kung dati ka ng member pero matagal ka nang hindi nakapaghulog, you can resume paying o pwede kang magbayad ulit. Pero hindi mo na mababayaran ang mga lumipas na buwan. Meron ding mga special cases. Halimbawa, kung napatunayan ng SSS na kasalanan ng employer ang hindi paghuhulog, maaaring i-credit o i-adjust ang missed months. Pero kailangan ng dokumentaryong patunay at ito ay case-to-case basis. Tandaan po natin na kung may coverage gap ka, ano ang best option? So dapat po you have to start paying again now. Tuloy-tuloy lang sa voluntary or self-employed contributions. Kailangan mong i-check ang iyong SSS record online sa iyong My SSS portal para malaman kung ilang buwan na ang may hulog sa iyong SSS. Makipag-coordinate with your previous employer kung employed ka dati kasi sila ang may obligasyong maghulog during your employment period. In summary, hindi pwedeng bayaran ang past missed contributions. Retroactive payment is allowed only in limited cases. Ang mahalaga, magpatuloy ka ng kontribusyon sa SSS para hindi ka mawalan ng benefits tulad ng sickness, maternity, o retirement. Remember that SSS is your protection for the future. Huwag nating sayangin dahil lang sa missed months. Kung nakatulong ang video nito, like, share, and subscribe. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.